Naimbang na Agsapa Montañosa, and welcome to the show where we talk about relevant matters surrounding our Ili ay Calalaitan Mountain Province. This is the show where we get to listen, learn, and be informed of not only the government agencies, programs, projects, and activities, but understand insights from our private sectors as well. Kaya wag na natin pahabain pa, kakailyan, tawag mo. We can go to a different world. We can go to a different world. The Philippine National Police has intricacies in its functions that a lot of us may or may not know about. From personnel reporting to the municipal police station to being designated in the Special Action Force, Regional Mobile Force Battalion or RMFB, and of course, the Provincial Mobile Force Company or the PMFC. For this episode of Intaku Amuan, we will be stripping down to its bare bones the functions of the PMFC. Sa ngalan po ng aming Secretary na si Secretary Chair Lloyd Garafil, of course, our Director General na si Director General Jose A. Torres Jr., our Regional Head, Ma'am Helen Ibaldo, and of course, my name is Valerie Taguba of the Philippine Information Agency, and I will be your host for the 4th episode of Intaku Amuan. As I have mentioned earlier po, this episode will be the guiding post to the workings of the PMFC or the Provincial Mobile Force Company. And with that, we have invited personnel from the 1st Mountain Province Provincial Mobile Force Company to explain to us what PMFC is all about. So as you can see po, ako rin nalilito ako kung ano po yung PMFC. So without further ado, ladies and gentlemen, let us welcome our guest for today's episode. Please, go ahead, sir. So, I am Police Corporal Ganson Vargas from the 1st Mountain Province PMFC at based sa Tutukan. Sino yung mga kasama natin? Ay, hindi na. Yeah. So I am Police Corporal Rodolfo Gilaw from Utukan din po. And then also Police Corporal Manlangan at Utukan din. Ayan, so yung PMFC, kasi sinasabi nila Utukan, pero hindi po sila taga-Utukan, ha? Ano sila, yun yan ko, doon lang po yung base of operation. Yeah, headquarters po namin yung headquarters po nila sa Utukan. Alright, so let's get down to it. Pag na po natin patagalin, atin nang alamin kung ano nga ba ang PNFC. Kasi kanina nga napansin nyo naman, nalilito ako sa police or provincial, kung ano ba kung provincial ba or police yung P. So ngayon, naalamin po natin, right here, right now, let's get the record straight kung ano po yung P ng PNFC. Well, ano po ba yung, can you give us kung ano yung PNFC? Maybe share to us kung ano yung history niya, kung ano yung mga functionalities din po ng PNFC. Go ahead. Yan, so sa PMFC natin, actually nagsimula ito sa PMG na Provincial Mobile Group. So, and then, napalitan siya noon ng PPSC, Provincial Public Safety Company. And then, naging PMFC na ngayon, which is yung Provincial Mobile Force Company. Yan. So, yun po is provincial, hindi po siya police. Kaya nga sabi ko, meron tayo regional, which is sakap po nila is yung region, nilagay mo sa region tayo, kasi dito sa atin, RW15, yan po sakap nila ang remote park. So sa amin naman po sa PMFC, depende sa province kung nasa ka. For example, tayo sa Mountain Province PMFC. Yan. So, provincial-wide po siya. Hawak po namin itong buong province. Within the AOR po namin. Yun po yung pinagkaiba naman, dun sa mga station, kasi yung mga station, municipality naman po sila. So, baka may gusto nilagdag yung mga kasama ko. Ayan, so sabi namin niya kanina is provincial, okay, sa province lang kami. Yung stations, municipality. So kung nakikita po natin yung work ng Provincial Mobile Force Company is for public safety. Nakikita natin ibang-iba sa municipal police stations, more on peace and order. So nakikita natin more on patrolling, nakikita nila yung nangyayari within the municipalities.
So sila yung may direct contact sa mga tao. Or in sa amin na more on public safety, more on internal security operations yung trabaho namin. So kapag sinasabi natin internal security operations, more on insurgency yung trabaho namin. Ayun. So, na-mention po ninyo na na-mention po ninyo na mayroong regional at regional mobile force as hindi naman po kayo under ng regional mobile force company. You are a different, entire different entity ng PNP, PNFC. So kung nakikita yung provincial mobile forces under kami ng the provincial police office. Police provincial office sa taas. Okay. So, hindi kayo, kasi may RMFB here sa Mountain Province naman po. Yeah. Sa Tanchan, I think. And then, so iba ang RMFB, tapos iba din yung PMFC. Kung nakikita natin, malawakan yung sakop ng RFB. So, galing siya sa RFB, pwede niya magbigay siya ng inputs. Okay, sir. Paano kayong, pahaka lang po ito na Ayan, so, functionality ng ayan ba, was assigned at the Regional Mobile Force Battalion noon. Hindi, ngayon lumabas na sa Provincial Mobile Force Company. Yan, so ang sakop po ng ating Regional Mobile Force Company is yung region po siya. Kaya pwede kami mag-operate kahit sa Kalinga, Apayao, or sa Abra, or sa Benguet. Kasi yung region ng card ang AOR namin. Unlike po sa Provincial Mobile Force Company is mas maliit lang. Kasi sa province lang siya, yung AOR lang sa province lang natin. So within the province lang po sila pwede mag-operate. Kasi hindi po namin jurisdiction yung ibang province naman. Kasi meron sila iba't ibang PFC naman sa inyo. So ang PFC po is halos parehas kami ng functionality dun sa RFP. We are more on internal security operations and ayun, unlike sa mga police station naman, sila is yung sinabi ni Kuya Do kanina na patrolling, investigation, yung mga yan po. So yun, baka may pumusira lang si Kuya Oman naman regarding sa sa community engagement sa PFC. Go ahead po. Okay, idagdag ko rin yung function ng BNFC is yung search and rescue operation din. Ano yung lagi nila nakatambay din kapag may kalamidad, naka-ready kami dyan na tutulong kung may sakaling pwedeng tulungan doon, nakatambay kami. And then, bukod doon, sa community engagement din, tumutulong din kami sa station na nag-lecture din sa mga barangay, sa school, tumutulong din kami doon. Yung mga community engagement na ginagawa namin, and then yung outreach program, yung tumutulong kami sa mga gawin na activity. Doon kami nag-engage na sample ng community engagement ng PNFC. Hindi lang pang sundalo ng Pagsaga. Yun yung gusto kong i-point out dito na yung tayo po na with regard to or regardless yung mga uniform na kasi pagpasok po nila dito, they're very scary. Nakakatakot kasi ngayon mga ganyan yung mga damitan nila. Pero in most, a lot of them na know na hindi lang kayo yung, again, hindi lang kayo yung pang-insurgency, you are also for the community. Which is something that I think a lot of people does not understand and does not know. So now is, with that being said, na-mention ko sa skill ko na parang first company Yes. or the first, then second, third, how is that? Paano diba? Since diba, kayo is Mountain Province po yung hawak nyo, how is that po? Kasi I know second company is Genco, ang base sila. Yes. How is that? Paano po yung functionality nyo? Wala bang nagpo-cost or paano? Okay, so yung every province po sana is mayroong first and second. Yung dito sa Mountain Province is tinatrabaho pa lang yung pagka-separation ng PFC under one pa ng napukumatan. So hindi pa totally na may first and second. So kung titingnan natin na yung first PFC is nandun sila sa western parts na Mountain Province. Kaya yung headquarters nila is sa Butukan, Boko. Yung second, dito sa Bukto. Sila naman is sa Sa eastern parts naman ang tawag nila.
So, Easter, that includes Paracelis, Natoni, Yes, sa kanila, Barley, Porto. and Poto. Oh, Tapos, so kayo po, hawak Sa nyo is... Western naman, Western. sa Tadjan, Baupo, and sa Wakan. Sa Cagayan. Sa Cagayan. And sa Cagayan. Ayun. So, yun yung hawakan. Mm. Pero may clear naman na hindi pwede makialam ang First Payment sa Function Act. No. Hindi natin masasabi na kapag may first and second, hindi natin masasabi na may risk of work, yung mga limits. Yes. Kasi tulungan naman yan eh. Oo, may tulungan yan kasi we are national in scope na yung kapulisan, di ba? Kami nga yung region, kung nangangailangan yung ibang region ng tulong, pwedeng yung taga-PROPAR na kapulisan, pwedeng pumunta sa PROPOR, yung mga kung may nangangailangan ng tulong. So, you are not divided by yung mga siguro Yes. yung area of responsibility. Yeah. Parang siguro for formalities na for Yes, ano ma'am. siya, for clear and definite designation kung saan talaga man mag-operate. Pero as far as your functionality is concerned, pwede na tumulong kayo in any, I guess not only Mountain Province, pero Yes, pwede po kayo tumulong sa any part of the Philippines, I believe. Yes, ma'am. Ayun. So, moving forward, na-mention na kanina ni Kuya Owen, na-mention na, or na-touch niya na yung community engagement. Yes, ma'am. And pati yung search and rescue na meron din na ginagawa ninyo. So, apart from that po, ano pa po ba yung mga activities ng PNFC that you could share to us? Ayan po, sa activities po namin, mention din po yung kanina, yung community engagement, and under the community engagement, meron kami mga programs para tuloy yung mga ano natin. Meron kami program na kakagawa pa lang, yun yung CHED namin, yung Children's Education and Development Program. CHED program na kayo, hindi siya CHEDS pala, sorry. CHED program na siya. So, yun is para siyang elementary based na YDS or MYPD. Kumbaga, we will be conducting IEC sa elementary students at the same time. Isasali namin pati yung parents at saka yung sa teachers nila. And we also, under that, we also have our team building and free foods, of course, para sa mga bata at sa mga participants. Yeah. So, aside from that, kung sa EEP natin, Kuya Oman, EEP. Sino? Regarding naman sa nabanggit niya, community namin na CHED program, mayroon din kami din ang education program na ginagawa namin. Ibig sabihin, may program kami na nagbibigay kami ng hindi complete na parang scholarship, parang Assistance. Hindi complete assistance lang na allowance na binibigyan namin sa mga beneficiaries namin. Yung beneficiaries namin, kinukuha namin sa mga ilang barangay na yun, na willing mag-aral ng mabuti at sa unfortunate na kahit possible yung mag-eskwela siya pero di kaya nang magulang ng parang yun ang fasihan namin sa pagpili ng beneficiary namin ma'am, sa mga education and education program na yun. And sa MYPD ko naman, kay Kuya Drop. Go ahead, Kuya. Yung MYPD kasi kayo is one ng provincial headquarters namin. Pero isali din namin. Isali na rin namin. MYPD is that moving the youth towards peace and development yun. So, kung sinabi niya sa Children's Education and Development Program ay sa elementary, pang high school din naman yung MYPD niya. Ayan, so nakikita natin dito is parehas po yung objective nito na naglalayo yung mga bata ay dapat na lumaking may yung leadership skills ay na-enhance na po, na-mold. Yun, so naniniwala kami na habang bata pa yung mga estudyante is dapat patuto na sila sa leadership abilities. Yeah. I also believe there. So you have the EEP,
Yeah. You have the NYPD and you have the Check. check. So kulang na lang po tayo ng college. Kasi meron na tayo, meron na rin tayo. College na lang yung kulang natin. Di ba? No, for malay mo. Pwede ka future mag-request. activity. Kung gusto nila mag-request na easy, pwede rin. You also can easy this mo. Sa college legal. Ayun. So, MIP, sa PSPC High, ito na ba yung mga pool of resource speakers yung sa anti-insurgency na naman talaga. So, mapunta po tayo sa MYPD po. Ano yung mga, kasi I believe hindi lang siya puro mga leadership, no? Kasi apart, as we know naman na yun yung one of the most important din na kailangan nilang malaman. Meron din, I think, knowledge sharing, if I'm not mistaken. Ano po yung mga siguro topics na nadi-discuss ninyo most doon sa MYPD and of course din sa charity meron? Ikaw na nag-discuss Dahil natin sa MYPD, okay. Sabi mo nga, hindi lang sa leadership activities, di ba? Okay na. Dito kasi is nakikita natin yung mga, ano yun, yung welfare talaga ng mga bata. So, kasali na dito yung mga mental health awareness na yung mga lectures. Mental health awareness lectures, ano yun, 10 age pregnancy, di ba? Ano pa rin, mga meron din natin kung responsible use of social media. Ano ba yan, mga nakalimutan ko na iba? Isali na natin yung mga invited guests from religious sectors. Maganda din yun para sa mga bata. Yes, holistic development Kasi hindi gagana yung mga pinagsasabi natin kasi tapos ano pa yun? Nakalimutan ko na ata, matagal na tayo. Yung team building talaga yung Parang palapit ko. Paano ba, anti-insurgency din, I think, is dinidiscuss nyo? Meron. Anti-insurgency. BFP pala, nakalimutan natin ang BFP, sorry. Pero anti-illegal drugs. Ayun. So, hindi lang siya karagdag. Although yung team building yung highlight doon. Kasi doon sila mas na-injure yung part na yun. At saka isali din natin yung mayroong part doon na more on yung self-reflection. Mas maganda. Apart from the team buildings, yun din yung one thing is important. Pero gawin yung isa din, yung pinaka-important yung nakikita doon is yung about family. Kasi, di ba yung, kung ayos yung family mo, di ba, lumaki yung bata na siyempre maayos din. Pero, kung hindi naalagaan yung bata sa hindi ginabayan, ganun, may possibility na mapariwarap ka. Kaya sa family talaga nakapokus din natin sa family. Na dapat, alam niyo yung dapat responsible ng anak at saka yung parents, yung dapat bibintake sila namin. Para balance. Ayun. So, maganda talaga na maging part po tayo ng, siguro I encourage each and everyone po to be part, especially pag student po kayo. And pasukan na po pala ngayon. So, first day po ng class, nag-start po kahapon, and I hope everybody is still enjoying po yung mga classes nila. As I have said po, I am encouraging each and everyone or each and every student po na maging part, at least take part of one MYPD in your lives. Kasi life-changing po talaga siya. I assure you that. And if not po siya, may mga elementary students din po natin, same topic din po ba yung mga nagbibigay po sa kanila or more tailored fit siya sa mga needs ng mga bata? Yan, so actually almost the same. Though meron rin yung mga lectures na talagang tama sa kayo, binabagay namin sa age ng mga bata naman. For example, yung Muslim lecture namin dun is hindi yun nawawala yung anti-bullying. Of course, yun especially sa elementary. After that, meron din kami anti-cybercrime kasi napansin namin na halos karamihan sa mga bata ngayon, sa mga elementary grades, may magaling na sa cellphone. Yan, magaling na sa cellphone. Kaya para alam nila, aware sila sa mga law na or mga rules na tungkol sa anti-cybercrime na yung mga dapat at hindi dapat gawin sa social media. Yan, so meron din kami doon na anti-bastos law, yung RA 11314.
Yan. Tapos, yung mga roles nila sa bahay, roles of children sa bahay, sa eskwelahan, and sa community. Yan. So, para yung alam nila na para alam nila kung para sa leadership din yun, sa MIPS leadership. So, sa amin din, naman doon, hindi pa namin yung title, hindi na siya leadership, pero parang gano'n pa rin yung kanila. And aside from that, meron din maging team building para sa mga teachers and parents. And sa mga bata naman. Ayan, so aside from those, meron din kami moral recovery o spiritual upliftment na kinahanap ni Kuya Uman sa kanila. Yan, sa senior, sa mga bata, and then sa parents. And aside from that, hindi lang naman yung mga bata. Sinasali namin sa lecture actually yung mga parents. So meron kaming tinatawag or inaaya ng mga psychologists or sa amin, sa mga kasama namin, na nag-lecture na mental health and stress management para sa mga teachers and sa mga parents. Kasi napansin namin, most of the time sila kasi natatamaan ng gano'n. Yeah. So, ayun, parang gano'n. So, binigis namin yung chat program para namin, binigis namin siya sa MYPD ng APPO and sa YDS, yung Youth Development Session ng DSWD and sa YLS na ayun, so binigis namin siya doon para at least nakita namin kasi na parang wala pang elementary, gawa rin tayo para maranasan ng mga bata. Tapos after that, follow up na lang ng MYPD pag nasa high school. Ayun. So, sabi nga nila, mga bata pa, tulungan na natin para mas matuto sila. Mas magkamay na nila. Ayan po. True, totoo yan. So, mag-enroll sila ng SHED pag nasa high school, yung MYPD. Pagdating sa college, ay easy na sila. Pero, baka gusto nyo rin po, pagdating sa college, punta rin po sila, mag-member po kayo ng KK. Ayun! Because we had the Ma'am Kashmir, si Ma'am Nicole as our guest po na sa third episode at yun naman yung discuss namin sa KK. So, magkano pa yung nakikita na po yung future ng Charlie? Pwede rin silang balik sa chase sa parent. Yeah. Pwede rin. Pero, nakatapos mag-aaral. Alam na tayo. So, CHED, MYPD, and of course yung EEP, and I believe na hindi lang po ito, pero hindi lang ito yung mga in practical programs and activities po ng BMFC, and probably they could share to us later on kung ano ba yung mga ito. Pero right now, I would like to delve on the EEP or the Enhanced Educational Program kasi if a lot of you may not know, again, yun po yung one of the reasons kung bakit na-hail po ang the Provincial Mobile Force Company as one of the best BMFC sa country natin. And yun nga naman siya is the EEP is one of the reasons behind that. Yung sa EEP, if I'm not mistaken po, yung pera po na binibigay ninyo as cash assistance comes from your own pocket. Yes, ma'am. Ayun. So, let's talk about that po. Para, ano ba yung parang naging, ano po yung nag-push sa inyo, sa PNFC na, kasi alam ko naman po na your own salary, your salary natin as a whole is not enough eh. Kasi lahat naman tayo may mga need, may mga pinagagastasan tayo. Pero what made you go to that direction? Na bakit, okay, so these people needs our help, go, let's go, share out tayo. Ano ba yung parang process mo? Ayan, so, hindi, kasi kung titignan natin, matagal pa kasi yan ang practice ng PNFC. So, going back 2014, dalawa pa lang yung scholar ng nabigyan dyan. So, kung titignan natin, is nasa 14 college na sila ngayon. Hanggang sa dumami ng dumami. So, sa first sa amin is meron kaming, I think, 14. Yeah, 14. So, sa natanong nyo na yung saan ang gagaling yung pera is so, napagkasunduan ng grupa na galing sa bulsa, then monthly namin na nagbibigay ng parang assistance sa kanila. So, kung tinitingnan natin, hindi naman namin binibigay yung parang binabayaran lahat ng scholar yung ano yun, mga fees, kasi assistance lang naman yun. So, parang nagbibigay kami ng
assistance sa kanila monthly para lang matulungan sila sa kanila kung may kailangan sila and ano yun, mga gamit. So, kung titingnan, marami kami sa PFC and kung monthly na naipon yung mga kinuha namin sa bulsa namin, yan, paghahatian nila na 14. Oo. Pero wala naman po, I believe, wala naman pong labag sa kalooban ng mga personal ng PNFC na ano ba naman yan, bakit kailangan? Wala naman po tayo ready. Wala naman. Kasi kami naman is very willing kami na bigay. Kasi alam namin na kailangan nila at the same time ginagamit nila sa pag-aaral. Yun naman yung gusto namin. Karamihan, actually lahat kayo mga police, yun naman gusto namin na yung mga bata mag-aral na kaysa sa mga pariwara. Siyempre, problema ng community din yun, problema rin ng police. Kaya sa amin naman, very willing kami bigay. Kasi alam namin na ginagamit na sa tamang paraan at the same time, ginagamit sa pag-aaral. And nakikita naman natin yung mga beneficiaries namin na yun, sabi ni Kuya Oman, very willing sila mag-aaral. And decidido sila makapagtapos. Which is sa part namin, okay na sa amin yung makita sila na mag-graduate. Ayun, okay rin sa amin na parang kapalit nung kuwan. Kasi yung pera na yan, nakahanap naman yun, nakunatrabaho naman yun eh. Pero yung mga batang nag-aaral, siyempre, mas masaya pag nakikita silang nag-graduate. So, syempre, hindi na natin i-mention kung magkano yung nabibigay ninyo and magkano din pa yung mga sinashare out nila. All that matters is, hindi po ito labang sa kanila nila. This is, it is their love for the community na po as to why they are doing this wholeheartedly. Kaya po. So, yun yung sa Educational Enhanced Program, na-mention nyo nga po na yung first school ninyo na is nasa college na. And hopefully, ang ganda siguro na it's a legacy on your part kapag napag-graduate nyo yung isa or yung dalawa na yun since nasa college na siya. Speaking of graduates, meron ba tayong mga I think kasi nung may pinost ko kayo na may nag-graduate na senior high school. All mga high school. So, hindi po high school lang pumarad yung ating mga beneficiaries or do we go as low as elementary? High school and the college na sila bali napag-usapan namin, nakitapos namin yung 14 muna para patapos muna yung para may pagkita para tingnan namin gano'n. Bali yung college is 3 yata, 3, and then yung other is high school sila. And then yung other condition namin para sa kanila sa hindi pa nakakaalam, pinapakita nila yung gano'n nila grades sa grades nila, and then hindi po namin doon. And then hindi naman namin hihingi yung mataas na grade kung basta lang yung gusto namin is gawin nila yung best nila sa pag-aaral. Yun lang naman, hindi namin ginagawa na 95 yung hindi naman. Basta yung gawin nila yung the best nila. Yun lang naman yung condition namin sa nila sa regarding sa dito sa DEP. Kasi Philippine, hindi nyo rin po nire-require sila yung mga high school na beneficiaries. Hindi nyo naman sila nire-require na mandatory na pag-member ay magiging part ng NYPD. Ayun. So, free-feeling talaga sila. So, yun nga po yung mga activity or yun yung with regards sa educational enhanced educational program po. So, with that po, we'll proceed with the next question. And ito, na-mention mo na nga ito actually kanina, sir, na you were from RMFB and now you are PNFC. So, yun yung I would want na siguro i-discuss natin ng konti lang naman kung paano ka ba magiging part ng PNFC. Ayan, so, first and foremost, kung paano magiging part ng PNFC, of course, mag-apply ka muna ng PNP. Yan. So, pag nakapasok ka na na-meet mo yung mga requirements na kailangan para makapasok sa PNP, ayun, i-assign ka, kasi ang region ang dun mag-a-assign sa'yo kung saan ka pupunta. Yun yung unang, for example, sa akin, ang unang assignment ko is RUP. Yan, so, sinapo yung Kuya Doc, ang first assignment nila is KFC naman. Yan, so, ano ba? Doon safe naman, ang most kasi ginagawa ng mga kasama kung bakit sila makalipat, home base, ang isa sa home base. Yan, so,
Though parehas naman ng trabaho, kaya lang home base para at least mas malapit sa pamilya. Kasi sabi na dapat ang isang police pro-family pa rin. Pro-family pa rin. Kahit na may trabaho tayo, pro-family pa rin ang nagarating pamilya natin yun. And ayun nga, so nasa ako sa RFP, then after that, kumuha ko ng accommodation dito sa PBO. Ayun. Though, pero bago yun, nag-clearance muna ako sa RFP. Nagpaalam ako sa boss ko, meron yung mga sets na kailangan gagawin. May mga classes na kailangan sundin para maka-clearance kayo. Then after that, accommodation dito sa PBO. And then, ayun, pinunta ako sa LTPO. And then after that, inassign naman ako sa TFC. So, ayun, yun yung ano doon. Ganun yung transitioning. Yes, pero sa trabaho, parehas lang. Yun lang talaga yung maka-family tayo kaya para mas malapit. So, ay, kung kayo bosses na-measure mo na pro-family tayo, lahat po ba tayo sa taga-Mountain Province? Hindi kasi naman pro-family eh. So, Mountain Province ba tayo? Doon sa akin lang naman yun. Yung sa iba, siguro iba yung reason nila. Pwede ka lang yan. Pero sa akin, ayun. Mountain Province. Puso Mountain Province. Yan. So, dun sa sakutan ko na yun, alam niyo na hindi po siya tayo. Pero, Okay. So, ayun. So, regardless po yung mga reason behind, basta yung agad-ganun po kung paano po kayo mapapunta sa PMFC is Kapag-assignment. Kapag-assignment siya. ma'am, karamihan talagang regional mobile force and then provincial mobile force talaga yung pagsak ng bagong garnet police talaga. Karamihan, lalo ng mga lalaki. Oo. Kasi kalakasan pa nila yung sila yung Okay, sa insurgency. insurgency. Pero, di ba na-mention naman na po natin na parang insurgency free na ngayon ang although wala pa namang official paper na designation, pero we have been saying na insurgency free na ang Mountain Province, which I believe naman is true. Wala nang galawan ng friends from the other side. Now ngayon, given that, same pa rin po ba na bagong pasok PNFC or RMFP pa rin, regardless kung ano yung situation natin in terms of insurgency? Or paano? Ayan, so, sa amin, sinabi sa amin naman sa mga staff ko namin sa training. Supposedly talaga, ang bagong pasok ko, bagong graduate yan, mag-serve ko na siya ng 5 years mandatory, 5 years sa any mobile force company. Bago siya pwede magpa-reassign kung saan niya gusto. Oh. Ayan. So, yun yung sabi nila. Pero, nakikita naman ngayon, meron na yung iba, Dresses Station. Dresses Station. Kasi doon pa sa, sa PMC sa RMP, alam mo yan, meron kaming required na training para sa anti-insurgency, which is doon mo lang pwede kunin sa mas priority ka sa training na yun kung nasa mobile force company ka, compared kung nasa station ka. Kasi sa station mo, community engagement sa kanila, patrolling at the same time, investigation. So yun, mas kailangan nila yun sa may mga school na kailangan sila dun sa station. And sa amin naman, may mga school naman talagang required para dun sa KFC and sa RMP. Ayun. Okay, so yun, from RNF to PNFC. Yes po. Okay, so down the line po, tanongin ko na lang po, ilang years na po ba tayo na, I guess, part of the Philippine National Police? Seniority po na ilang mas Lain natin pinaka-senior namin Go na. ahead. Hindi, 8 kasi malapit. Pero malapit ka rin. As malapit na po. So sa 9 years ago, 8 years, 9 years, puro PMFC ko tayo po. Sa akin ako, sa akin, puro TMC yung unit ko lang hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Okay, so hawakan mo muna yung mic. Yeah. Okay. 9 years, tapos hindi ka nagpare-assign, walang na-designate na others. So, ibig sabihin po, gusto mo, sabihin ko na, I love. Yes, tama. Yes, I love TMC. Kaya hanggang kaya siguro, pero may plano din na magpalipat sa station Malacca kasi
may tamin ko kasi yung unit mo eh. Kaya ako malipat. Kaya yun. So, ready naman ako lagi. Ano naman ang paglaman tayo i-asa eh. Instead ko dati magtrabaho naman yung pagmamahal. Kaya tanong po, okay, ilan years na po tayo as part of the PNP? 8 years, classmate kami nito. 8 years. 8 years. So, 8 years na po yun PMFC all throughout or galing po kayo ng other? pagkatapos kasi namin ng training is napunta ako dito na sa PNFC na college ng Mountain Province. So, naranasan ko na punta ng palipat-lipat ako na rin para Silis, Sinto, Bunto, Utukan, so Talaga ba sa pero Mountain Province pa rin. ang PMFC. Same question po kay Sir Roman. Mahal mo ang PMFC considering na you did not signify na gusto mong pumunta kung... Kasi hindi ko po taga Mountain Province. Hindi ko binala bumalik kung yung home province. Yun na yun. Kung may pagmamahal ka o dedication ka talaga sa trabaho, is masaya ka na doon. Kaya kung nakikita nyo naman, masaya kami nagtatrabaho sa Mountain Province PNFC. Kaya nga, the best PNFC. Yan. And of course, sir, Yeah, from so, 8 years. Yan, so same kami, 8 years, kaka 8 years namin na-enjoy. 11 happy anniversary para sa class namin, mga titig. Yan. Sa happy anniversary, yun po. 8 years, and ano yung tanong mo? 8 years na yun, PMFC on throughout. Of course, Yeah. So, galing ako sa RFP, after that, kasi ako sa video, and then, pinunta ako na sa Boto MPS, no? Pero nag-iis ako doon sa, nung time ng COVID kasi napunta ako sa checkpoint doon sa Mount Police. Yan, so, ako hindi ng checkpoint doon. Ngayon, ang nangyari dyan is parang almost 1 year doon ako nung time ng COVID. Then, bumaba ako dito sa Boto MPS ulit. And then, nung gagawin na yung sa first company, yung ginagawa ng separation ng company sana dito sa Mountain Province, kulang sila ng tao. Kaya, ayun, nag-signify at pwedeng lumipat, and then, ayun, naglipat na ako sa AFC. And then, yung tanong mo na kung mahal mo yung trabaho, of course naman, mahal ko yung trabaho. Kasi, doon hindi naman ako nag-video kung saan ako makasay. Yan, kaya lang sabi ko yung as long as ginagawa mo ng tama, yung trabaho mo, mahal mo yung trabaho mo, kahit saan ka siguro makasay, is okay na. Ayun naman. Pero hopefully, dito tayo kasi masaya dito sa DMC. Alright. Ayun. So, one of the questions, nung first episode nakita ko ako man, kasi na-invite po natin yung Crime Bureau. And yung representative ng PNPS is Sir Christian Cruz. Na-mention po doon, and the same across sa lahat ng Crime Bureau, na you do not necessarily have to be a graduate ng criminology para maging part ng PNP or any part of uniformed person. Ikaw, sir. Teacher to eh. Yes, I am a teacher by profession. Yeah, so teacher by profession. Registered din, passer din ako. Ayan, so actually nagturo muna ako ng almost 2 years, nagturo muna ako sa elementary. And then, siguro calling din para sa akin kasi parang mas kailangan ako ng PNP. Kung parang gano'n na naramdaman ko, yun, nag-apply na ako. So, tama yung sinabi mo, hindi naman siya required na kailangan ko yung graduate ka. So, as long as meron pang eligibility, at the same time, graduate ka ng 4-year course, pwede ka mag-apply, and kung ma-meet mo rin yung standard and yung mga requirements para makapasok sa PNP. Ayun. So, kasi meron tayong mga set of exams and set of physical para makapasok tayo sa PNP. Ayun nga, ayun. So, About tayo mga answers po? Ano pa yung mga ginagawa? Ayun Sige, sa... cream. Criminology ako eh. Pero doon, gusto ko talaga kumuha ng konti sa... Gusto kong mag-teacher eh. Ay! Kaso nga, bagsak ko yung criminology. Pumasok nga naman ako sa PNP. Ay, nakita ko eh. Pwede pala magturo sa PNP eh. Sa Paris Community Relations kanina. Pupunta kami ng schools.
nag-aakalim na teacher. Okay, good morning students. At least na try mo. Senior, ay sir. Ay, sabi mo naman, criminology yung tapos ko kasi noong high school talaga, gusto ko talaga mag-police. Kaya siguro, hindi ganito talaga. Kaya, kasi pangarap talaga. Yan lang po. Okay po. So, going back sa'yo, I think it's a full circle on your part kasi nag-graduate ka ng I think that, ano yung graduate is Education. And nagturo ka ng elementary and now you're here in BNFC, hawak mo ang check. Natuturo rin kaming lahat yung check. Which is, same ba yung nakita ko parang, ay na-apply ko rin. So, talagang calling mo pa. Siguro sabi ni Gana, kailangan ka rito. Punta ka rito para ka rito. So, yun. Kaya muna ako, nakita ko. Same lang din, natuturo. Ina-apply ko rin yung pinag-aralan ko nung college ako, doon sa trabaho ko. At least hindi sila nagkakalayo. Kaya, parang nakita ko na halos parehas na rin pala ng trabaho. Kaya nga sabi ko, as long as mahal yung trabaho, ginagawa ko ng tama, maganda rin yung pinag. Ayan. So actually yung episode ko na ito is pang hikayat ko sa mga gusto ko. Pwede po. As you can see naman, nagagawa pa rin po nila yung mga kagustuhan nila. Kasi, in addition to that, meron kasi tayo iba't ibang section, iba't ibang unit ng mga PNP kung saan based from kung anong course mo nung nauna, doon ka rin lalagay. Yung iba. For example, sa IT, kung sila sa ITMS, yung mga ganun. Yung sa engineering naman, kung sila sa engineering engineering unit, ayun, so meron naka-align mo sa para magamit mo rin yung pinag-aaralan mo. Pero pag criminology talaga i-graduate mo, kahit saan kayo pupunta. Yun ang advantage po ng pagiging criminology graduate entering the PNP. Alright, so before po muna tayo mag-end and towards our last question, siguro nagtanong ko lang po kung we've asked po kung ano yung mga activities ng PNFC. Do we have any more like future plans po siguro for the PNFC? Any more activities? Malay nyo, baka may MYPD-esque kayo for the college. Baka malay nyo naman. Go ahead. Ano pa yung mga ate? Sa plans namin, hindi pa rin nagbabawa kasi nakaangkayan sa PNP vision and mission namin, which is improving the aim to Almighty by 2030. Kaya dapat highly capable na lahat ng police natin. Yan. So highly trained, highly capable, and maaasahan. Yan, para makagawa kami ng isang community na safe para tirhan, magnegosyo, mag-business, and mapalapit yung loob ng community sa ating mga police. Yan. So yun yung isa sa pinaka-target namin, sa plans namin is baguhin natin yung maling notions na doon na ay, sige tayo siya ng police. Bigis sa police pag maingay ka. Yan. So para baguhin yun na ang police po is maaasahan, pwedeng lapitan. Hindi po kami nakukuha ng bata o hindi kami nagkukulong ng bata yan. So baguhin po natin yung ganun na notion yan. So huwag nyo kaming para tanggalin natin yung ano ang gagawin kaming palako. Ayun. Kasi ngayon ang PNP ngayon is we are more on community engagement para makuha yung loob. Yan, loob ng ating community. Yan. Kung may gusto nyo yung mga kasama ko. Yeah, so sa PNP po is hindi lang po kami yung mag-work dito. So kung titignan natin, kailangan namin yung active support ng community para ma-achieve namin yung sinasabi niya. And so kung titignan kasi namin kung kami lang yung trabaho ng trabaho and wala namang support ng gagaling sa community, it's useless, diba? Yan. So kung nakita rin po nung una is kung sabi namin na daldal kami ng anti-crimes, nakikita mo yung isa dyan, inom ng inom, gagawa ng krimen, wala din. So, it's useless kaya it's more on active community support. Sa akin naman, ang magdadagaw, yung siguro yung hindi namin yung paano namin hindi mapapahingan yung pangalan ng PNP na imitin namin yung Cordillera is the most disciplined taps talaga yun talaga yung inimintin namin. Yung inayang taps namin. So it's very fit, it's quite fitting ako na na-mention
nila no, as their siguro final message or parting message before we end. Mention nila na it's all about the community since July is Police Community Relations Month. So, before po tayo mag-final end, baka meron po kayong gustong i-plug, maybe to promote, shout out, baka may gusto rin po kayong i-mention ng mga coming activities ng PNFC. Do we have po? Sa nakikita po is parang wala pero gusto namin kuhan, pakamustahan po yung Force Commander namin kung sakaling nakikinig ko. Police Lieutenant Colonel Sandoval Valdez, our Force Commander, Nataraki Force Commander. And syempre po yung Provincial Director namin, Police Colonel Sibliti Dawigoy Jr. Magandang umaga po. So, mababait po sila. Yeah. Okay, any more po? Or... Ayun, sa mga kasama rin namin sa office and sa mga platoons namin, magandang araw sa ating lahat. And sa mga nakikinig naman, ayun, sa mga activities namin, mag-request lang tayo kung kaya namin magkanda, kaya ng mga person natin magkanda, depende sa request ninyo, is gagawin po natin yan. So, pero hindi ko pinapangako yan. So, mag-request lang tayo din, tingnan natin yung mga availability ng person natin. Ayun po. Please like and share po yung Facebook natin, PIA. Ano mo yun? Yung sa Mountain Province? PIA Mountain Province. Ganun sa PNP Ono, NHC, at saka sa PIO ng Mountain Province, PIO. And then yung SIGAN, PIO. Para updated kayo sa mga activities and na ginagawa natin dito sa ating kalugaran at magtulungan tayo. Yan lang po. Salamat. And there you go, Mama. That wraps up the episode 4 of the PIA Mountain Province Talk Show in Tacoamuan. Again, this is Valerie Tagubo of the PIA Mountain Province signing off. Bye! Bye! We can go to a different world.